Tatlong persons of interest na ang tinututukan ng mga otoridad sa pagpatay kay Tanawan City Mayor Antonio Halili. Posible rin daw na hindi lang isa ang nasa likod ng pamamaslang umaaksyon, si Romel Lopez. Tuloy pa rin ang buhos ng pakikiramay sa pumanaw na alkalde ng Tanawan City na si Antonio Halili. Di maitago ng ibang emosyon sa pagkawala ng tinatawag na Duterte ng Batangas, lalo na ang pamilya Halili. They took my father away from us, from me, from my kids, from all the grandchildren, and from Tanawan, from the people of Tanawan. Masakit sa amin lahat. Hindi namin lahat tanggap. Sa kanyang talumpati kagabi, idinikit ng Pangulong Duterte ang pagkamatay ni Mayor Halili sa iligal na droga. Maaari itong tinanggi ng pamilya ng alkalde pero nililaw nilang wala silang masamang tinapay sa presidente. Sa katunayan, sinuportahan daw nila ang Pangulo noong kampanya dahil naniniwala silang pareha sila ng pinaglalaban ng yumaong alkalde. I understand why he would say those things kasi yung mga information na binibigay sa kanya, binabato sa kanya ng mga tao. I would invite the President to live with us and observe every day, stay with us. Alam mo yun? Para malaman nila kung paano talagang buhay meron kami. Wala pang malinaw na motibo ngayon sa pagpatay pero tatlong person of interest ang tinitingnan na ng mga otoridad. Dalawa dito ang sangkot umano sa droga. Pero di malinaw kung pagkakasangkot bang ito ay dahil sa narco-list inclusion ni Mayor o dahil sa nasagasaan niya sa sariling drug war. Base naman sa balang nakita sa labi ni Mayor Halili, napag-alamang 5.56 ammunition ang pumatay sa kanya. So pababa po siya and going towards the right. So, parang medyo diagonally. Tapos, it hit vital organs like the heart and the liver. Nilinaw naman ng mga otoridad na hindi sniper ang pumatay kay Halili at di rin malabo na hindi rin lang iisa ang suspect sa krimen. For sure, there's only one gunman. But as to the possibility na meron siyang kasama because of the, kita nyo naman yung tinignan nating area, medyo yung distortion. Doon sa grassy area, malaking area, parang hindi isang tao lang. So, we're contemplating na aside from the gunman, meron sa kanyang siguro is what we call is a spotter or somebody assisting the gunman. Umaaksyon, Romel Lopez, News 5.